So, I am Aldelarain Belaro from Batch 4. So, yung topic po natin today, March 7, it is all about bakit walang Kristiyano neutral or creation. Natatagpuan siya sa scripture na ibinahagi po ni Pastor Russell sa Genesis 1, verse 1 and 2, verse 15. So, ang concept po natin today is all about creation. Basahin ko lang po yung meaning ng creation sa Bible. The doctrine states that God created the entire universe out of nothing. The universe was originally good. So, sabi po ni Pastor Russell kanina, maayos daw po yung pagkakagawa ng Panginoon before, as in wala pong kaguluhan, puro kabutihan lang, at puro kagandahan lang yun sa paligid. And with nothing evil in its original creation. So, walang kahit sino man yung sira or makakapagbigay ng negative vibes sa mundo before dahil hindi alam ang salitang kasalanan o walang gumagawa ng kasalanan before. He commanded people to cultivate and protect His good creation. Ipinagkatiwala po ng Panginoon sa mga tao before or originally pala patadan ang pag-aasikaso at pagpapaganda palalo o pag-maintain ng kagandahan na ginawa ng Panginoon noong unang panahon. And everything was good and He created all things for His own glory. So, meron po tayong mga teachings dito. Tatlo po yung teachings natin, which is the God's good creation has been affected by sin. And there is no neutrality. There is only good or bad. And God is redeeming the fallen creation. So, kaya nga lang sabi dito, nagkakaroon tayo ng conflict or barrier sa pagkakaroon natin ng relasyon sa Panginoon gamit ang salitang sin or kasalanan. Dahil ang mga tao mahilig gumawa ng kasalanan. Yun yung mga bagay na kinalulungkot or ikinalalayo ng loob natin sa Panginoon or yung Panginoon sa atin dahil yung mga bagay na yun ay ikinasasakit nga at hindi niya ikinalulugod. Kaya ang sabi dito, there is no neutrality. There is only good or bad. So, walang nasa gitna. Dalawa lang po yung concept natin, which is the good or bad. So, kaya nga, sabi ng Panginoon, binigyan niya tayo ng kaisa-isang regalo, which is the freedom of will, or yung freedom mo sa pagdedesisyon, dahil kahit na ayaw ng Panginoon tayong mapahamak, pero dahil nagdedesisyon tayo, ito yung ginagawa natin desisyon sa buhay natin, kaya ganito yung nangyayari, or ganito yung scenario natin sa buhay. Dahil hindi gusto ng Panginoon na maghirap tayo, dahil usually sa mga nagiging desisyon natin sa buhay, dun mo nagkakaroon ng mga bad decision or mga bad outcome na nangyayari. And we have here the application, interpret the world using the biblical worldview, origin, creation, problem, fall, solution, redemption, and destiny completion. Number 2 is reject the idea of neutrality and serve in God's kingdom work. So, aral lang po tayo palagi magbasa ng Biblia at unawain natin ang salita ng Panginoon. At sa po, thank you.